Hi guys, good morning, good afternoon, good evening o saan mang sulok sa buong mundo na mapadaan yung aking video dyan sa inyo. So for today's video nga pala guys ay bali nagpaplantita ako dyan at yung aking rubber plant na ano ba tawag dyan na anong pangalan, basta rubber plant na parang ano siya guys, parang ano yung puno na bataw yung may mga ugat-ugat parang balete, ayun. So iniligay ko nga pala siya sa aking DIY pot guys dahil ilalagay ko siya doon sa may bandang bakod sa likuran ng likuran bali sa kabilang side ng aming bahay dahil yung aming bakuran doon ay laging sisira ng aso. Yung kapitbahay namin na may aso, laging inaano niya yung bakuran doon. Actually guys, yung bakuran na yun ay hindi yun sa amin, sa kanila yun. Pero hindi rin naman kami pwedeng gumawa ng bakod doon dahil may bakod na nga nila. So kung lalagyan pa namin ng bakod, magkadikit yung aming bakod. Kaya ang napag-isipan ng aking asawa, hindi na lang daw lalagyan ng bakod. Total may bakod naman dun sa aming kapitbahay. So yun nga guys, sinisira nga ng aso nila yung kanilang bakod and hassle talaga sa akin guys dahil kapag sinisira nung bali yung aming gate hindi na masyadong mabubuksan dahil yung kanilang wire ng bakod medyo natupi siya guys, pero papunta dun sa amin sa labasan na. So kapag binubuksan namin yung gate namin, hindi na masyadong bukang-buka dahil nga may doon nakaharang na nila yung bakod na wire. And yung aking halaman nga doon ay nasisira, nilagyan ko na lang siya talaga ng halaman, kumbaga yun ang pinakabakod ko na lang yung halaman. Ayun nga, yung mga dating halaman ko doon nasisira na guys, and ano ba tawag dito, nayayamot ako kasi na dating nilalagay ko ng mga halaman na sira. So sana itong ilalagay, yan guys, tignan nyo, yan. Dyan po yung bakod, ayan. Nakikita nyo, nilagyan ko na lang siya ng halaman. Bali, ang dati kasing halaman ko dyan ay nasira na. So ngayon, gumawa ako ng paraan para magkahalaman ulit dyan at para secured yung aking halaman guys, nilagyan ko siya, ginawan ko ng paso na Sonrox lang na bote ng mga Sonrox para naman kapag inaano ng aso, tinutulak-tulak niya yung kanyang bakod doon sa kanilang banda, so hindi masyadong mabubuka dito papunta talaga sa amin. Kaya nilagyan ko ng and sana yung aking halaman hindi mamamatay kasi yung dati nawala na talaga yung halaman. So ayan guys, nakikita nyo, kaya binakuran ko na lang ulit ng halaman dyan na rubber plant dahil yung rubber plant lumalaki naman yan. So and matibay ang niyan, ang puno na yan. Hindi naman yan gaano puno, siguro lumalaki yan guys hanggang 4 feet ganun, 4 feet 5 feet ganun. Kapag hindi mo tinitrim, lalaki, hindi naman siya gaano kalaki, basta yun medyo lalaki lang kasi parang din siya, parang gumagapang sa bakod, ayun. Pero ititrim ko yan kapag yan ay humahaba na para hindi naman siya gumapang din dun sa kanilang bakod silbi. Yan lang yung aking pundasyon ng pundasyon ng kanilang bakod para hindi pumupunta dito lahat na. Kasi sa tuwing nag-aano sila ng bakod nila guys, nag-aayos, umuurong sila. Sa tuwing nag-aayos, umuurong. Kaya nilagyan ko na din ng halaman para hindi na talaga sila uurong. Wala na silang mapag-urungan. Kasi nung wala ako dito sa Pinas, wala ako dito sa bahay, nasa abroad ako, pag uwi ko talagang hindi na to kasi umuurong yung bakod nila. So kaya yung aming gate na yan hindi na masyadong nabubuksan. Bali yung bukas niya ay medyo na, kaya
minsan nakakainis talaga guys, di ba? Yung ganun may kapitbahay kang sakim sa lupa. Kahit na may na nga, uurong pa ng uurong. So ayun lang guys, and busy talaga ako yun sa paggawa ng aking project. So panoorin nyo na lang guys hanggang kung ano pang mga ginagawa ko dyan. Naubusan ako ng voice over. Dagdag na din pala yung kanilang malunggay dahil yung mga dahon ng malunggay na di ba yung mga dahon na yan natutuyo, tapos andun lahat sa amin banda yung kanilang malunggay. Ayan, kung titignan nyo guys, ang daming sa lupa, mga malunggay yan nila. So dito talagang ang dami, kaya umaga sa hapon yan nagwawalis talaga ako dahil yung basura, kumbaga yung kanilang basura, kanilang walisan, hindi na sila magwawalis kasi nandito lahat na sa amin yung kanilang mga dahon ng malunggay pag kaya hindi pwedeng isang beses lang ako magwalis sa araw, talagang 2 beses, minsan nga 3 beses pa dahil andito nga lahat sa aming harapan yung mga ng malunggay, yung kanilang malunggay. And yung nga guys, yung aking tea plant, inalis ko na lang doon dahil nasisira na sa mga dahon ng malunggay at nabubulok yung dahon ng aking tea plant dahil ng mga dahon ng malunggay. Ano ba tawag ba dyan sa dahon ng ng aking tea plant, tapos nabubulok na yung dahon, nasisira yung dahon ng tea plant, kaya inalis ko siya guys, and inilipat ko na lang doon sa bandang kabilang bakod namin at tinurok-turok ko na lang doon, tinusok-tusok ko na lang doon kasi wala na talagang mapaglagyan ng aking tea plant. So ayan guys, naghahanap ako ng lugar dyan kung saan ko itutusok na lang yung aking tea plant. And yun nga, kaya nga nakita nyo may basa-basa kasi yung ulan kagabi, magdamagan yung ulan. Ayan, so ang kadalasan mas gusto ko magpaplantita guys, yung panahon ay medyo yan, kung baga alimbawa uulan mamayang gabi, tas kinabukasan ay parang uulan din, hindi siya mainit at makulim din. Yun ang guys, yun ang iplantita ko. Magtatanim ako ng halaman dahil hindi siya nalalanta dahil hindi mainit, agad-agad siyang nabubuhay. Kaya ayan, so sa awa ng aking kamay yung aking namang tinusok na tea plant dyan ay buhay na buhay, walang katamday-tamday, buhay na buhay siya guys. So hanggang dito lang guys ang aking voice over, and thanks for watching. God bless us all.